Magandang gabi po sa inyong lahat, sa ating pastor, sa mga manggagawa, sa mga kapatid kay Kristo, higit sa lahat, sa ating mahal na Panginoong Jesus. Narito tayo kapatid dahil nais nating sambahin at purihin ang ating mahal na Panginoon. Amen po ba? At ang pagpupuri at pagsamba sa ating mahal na Panginoon ay napakahalaga sapagkat ito ay hinihingi ng Diyos mula sa atin na ating gawin. Sabi nga sa Biblia, kung hindi natin kayang purihin ang Diyos, gagawin ng Diyos na yung mga bato yung magpupuri para sa Kanya. Gusto niyo ba yun, kapatid, na yung mga bato ang magpupuri sa Diyos? No? Hindi. Kaya napakahalaga na kailangan tayo ay marunong magpuri at sumamba sa ating mahal na Panginoon. Ang sabi ni Pastor, kapatid, sa tuwing tayo ay nagpupuri, which is praise in English, no? Kapag tayo ay nagpupuri sa Diyos, mas mainam na tayo ay sumasayaw at kumakanta. Totoo po yan. Sapagkat ang pagpupuri ay iba sa pagsamba, no? Praise is different from worship, no? Kapag sinabing pagpupuri o praise, ito po yung outward na pagbigay ng pagpupuri sa mga nagawa ng Diyos para sa atin. So yung outward expression na yun, kapag sabing expression natin pagpapahayag kung gaano natin ina-adore o kamahal ang Diyos sa buhay natin. So pupurihin natin siya sa mga nagawa niya para sa atin. Sabi ni David, ang pagpupuri sa Diyos ay may kaakibat na musika. Diba? Kaya nga tayo kumakanta at sumasayaw. Kasi may kaakibat na musika at pag-celebrate o celebrate ng Tagalog. Pagdiriwang sa mga nagawa ng Diyos para sa atin. Pinupuri natin siya sa mga nagawa niya para sa atin. But worship o pagsamba ay iba sa pagpupuri. Ang worship, kapatid, ay iba sa pagpupuri. Kaya may makikita ka dyan, praise and worship. Although worshiping is praising God, but worship itself is deeper. Kaya ay pag-aaralan natin ngayong gabi, kapatid, ang worship o ang pagsamba. Ano ba yung tamang pagsamba sa Diyos? Yung ba yung umiiyak ka dapat? Yun ba yung maganda ba yung suot mo? Yung kumakanta ka at sumasayaw? O mas higit pa doon sa mga bagay na yun? Yun yung pag-aaralan natin ngayong gabi na ito. Ano nga ba ang tunay na pagsamba sa Diyos? Yun ba yung nag-a-attend ako ng church, brother yun? Yun ba yung nagpupunta ako rito sa bahay panambahan? Yun ba yung pagsamba? Oo, tama. Pagsamba nga yun kapag pupunta ka sa bahay panambahan. Pero ang tunay na pagsamba ay mas higit pa kaysa sa pagpunta natin sa sambahan. So yun yung pag-aaralan natin ngayong gabi na ito. Ano nga ba ang tunay na pagsamba? Pinapagatan natin pagsamba sa Espiritu at sa katotohanan. Lagi mo maririnig yan kahit kay pastor. We worship you in spirit and in truth. Sambahin natin ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. Sasabihin pa nga ng ibang reliyon, kami ang totoo sapagkat sinasamba namin ang Diyos sa Espiritu at sa katotohanan. Ang tanong, sinasamba ba namin ang Diyos ng tama at naayon sa Espiritu at sa katotohanan o hindi? No? Kasi madaling sabihin na sinasamba natin ang Diyos sa Espiritu at katotohanan, pero hindi tama yung ginagawa natin. No? Kaya ngayong gabi, kapatid, pag-aralan natin, ano nga ba ang tamang pagsamba sa Diyos? That is worshiping in spirit and in truth. Our key verse ngayong gabi na kapatid is John chapter 4, verse 19 to 26. Bibigyan ko yun ng konting background bago natin basahin yung key verse ngayong gabi na ito. What is the chapter before or bago John chapter 4? That is John chapter 3.
Sa John chapter 3, sino yung kausap ni Jesus? Si Nicodemus. Okay? And sa John chapter 3, verse 16, sinabi ni Jesus kay Nicodemus, this is very important. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have eternal life. So, may kita mo yung thought pattern from John chapter 3. It's all about the Son. Who is He? Our Lord Jesus Christ. So, pupunta tayo sa John chapter 4. Sa John chapter 3, nabautismuhan si Kristo. Sa John chapter 4, hahayo siya at pupunta sa iba't ibang lugar sa Israel. At isa sa mga nadaanan niyang lugar ay ang Samaria. Ang Samaria, kapatid, noong unang panahon, ay ang bansang kinagagalitan at kinapupuotan ng mga Hudyo o ng mga Israelita. Ang tawag sa mga taong nakatira sa Samaria ay mga Samaritans. So, sa mga Samaritano. Diba? Yung mga Samaritano, kapatid, ay ang mga kaaway ng mga Hudyo o ng mga Israelita. Bakit? Kasi ang paniniwala ng mga Hudyo ng unang panahon ng mga Samaritano ay may ibang Diyos maliban sa kanilang Diyos na si Yahweh. Thus, sila ay mga kaaway ng Israel. Kasi may iba silang Diyos na sinasamba. Pero noong unang panahon, bago pa yan, ang mga Samaria, kapatid, ay mga Hudyo rin naman. No? Pero ito yung mga Hudyo na nawala mula sa bansang Israel. Mga makasalanan, mga hentil. Kaya kinapupuotan sila ng mga Israelita. At nung lumalakad si Kristo sa Samaria, halfway mula sa Samaria, may nakita siyang balon. Diba? Anong balon? Well, yun yung kinukuhanan natin ng tubig. Tawagin natin ang balon na ito na Jericho's well. No? Ang balon ni Jacob's well. Ang balon ni Jacob. So, dito sa balon na ito, mayroong isang babaeng Samaritana. No? Hindi siya Hudyo, kundi Samaritana. Ang ating mahal na Panginoon sa Kristo, ano yung lahi niya? Siya ay Hudyo or Israelita, Jew. No? Kaya ang tawag sa is King of the Jews. Kung ang ating mahal na Panginoon sa Kristo ay Hudyo at ang kaharap niya ay isang Samaritana, ibig sabihin kaaway ni Kristo ang babaeng kaharap niya, which is the Samaritan. Itong babae nito, kapatid, ay naghihigip ng tubig on the 6th hour. Kapag sinabing 6th hour sa Biblia, that is 12 noon. No? Alas 12 in punto. Mainit. At itong babae nito ay naghihigip ng tubig sa balon. At nakita ito ng ating mahal na Panginoon. Noong unang panahon, kapatid, ang mga babae, kapag naghihigip sila ng tubig sa balon, dahil sila nga ay mga masters na ay kanilang mga asawa, ang trabaho ng isang babae ay magigib ng tubig sa balon. Kapag nagigib siya ng tubig sa alas 12 ng hapon or alas 12 ng punto, lagi siyang may kasabay na ibang babae. Bakit? Kasi doon lamang nagkikita-kita yung mga babaeng mayroong mga asawa na, doon sila nag-chichismisan, ganyan, nagkakwentuhan. Pero noong mga oras na yon, walang ibang babae na nasa balon na yun. Tanging ang babae lamang na ito na nag-iisa, isang babaeng Samaritana ang nandun sa balon na yon upang maghigib ng tubig. Maraming meron na kayong katanungan. Bakit siya nag-iisa? Wala ba siyang kaibigan? Wala ba siyang kamag-anak? Marahil yun nga ang buhay o estado ng babaeng Samaritana na yun. Kaya siya nagigib ng tubig kasi siya ay cast away. Walang kaibigan, walang kamag-anak. Bakit? Kasi malalaman natin na ang babaeng ito ay nagkaroon na ng 5 asawa. At lahat ng mga asawa niya ngayon ay either namatay o nag-yuda na lamang siya. Kaya anong oras na yung tinanong siya ng ating mahal na Panginoon? Sabi ng ating mahal na Panginoon sa babae nito, balikan mo ang iyong asawa at
at sabihin mo itong katotohanan na ito. Ang sabi ng babae, Panginoon, ang kinakasama ko ngayon ay hindi ko asawa. At ang sinabi ng aking mahal na Panginoon, alam ko. So totoo, inamin mo na yung kinakasama mo ay hindi mo nga asawa. Nakita ng ating mahal na Panginoon Kristo na ang babae ito na isang Samaritana na kanyang kaaway ay tapat sa kanya. Nagtapat ng kanyang estado sa kanya. At dahil doon, nasabi ng ating mahal na Panginoon, nakita niya ang puso ng babae na ito at babasahin natin kung ano yung kasunod ng kwento na iyon. This is John chapter 19, verse 26. Sorry, 19 to 26. 4:19 to 26. Ang sabi ng babae dito, sa 19, sinabi sa kanya ng babae, Ginoo, nakikita ko ikaw ay isang propeta. Sumamba ang aming mga ninuno sa bundok na ito, ngunit sinasabi ninyo na ang lugar na dapat pagsambahan ng mga tao ay sa Jerusalem. Sinabi sa kanya ni Jesus, Babae, maniwala ka sa akin na darating ang oras na ang inyong sasambahin, na inyong sasambahin ng Ama, hindi sa bundok na ito o sa Jerusalem. Sinasamba ninyo ang hindi ninyo nakikilala. Sinasamba namin ang nakikilala namin sapagkat ang kaligtasan ay mula sa mga Hudyo. 23. Subalit dumating ang oras at ngayon na nga nasasambahin ng mga tunay na sumasamba ang Ama sa Espiritu at sa katotohanan. Sapagkat hinahanap ng Ama ang kayong mga sumasamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu, sabi natin mahal na Panginoon Kristo, at ang sumasamba sa Kanya ay kailangan sumamba sa Espiritu at katotohanan. 25. Sinabi ng babae sa Kanya, nalalaman ko na darating ang Mesiyas or Messiah, ang tinatawag na Kristo. Pagdating niya ay ipahahayag niya sa amin ang lahat ng mga bagay. At sa 26, sabi ng mahal pang Kristo, sinabi niya sa kanya, ako nga iyon na kumakausap sa iyo. Purihin ng Diyos sa kanyang mga banal na salita ngayong gabi na ito. Isa-isayin po natin kapatid, no? Yung senaryo o yung kwento. Nahulaan ng ating mahal na Panginoon Kristo na siya'y mayroong nagkaroon siya ng 5 asawa at lahat ng mga asawa niya ay nawala sa kanya. No? Kaya ang sabi ng babae sa kanya, ikaw ay isang propeta. Kasi paano mo nalalaman itong sikreto kong ito kung hindi ka propeta? No? At sinabi nga ng ating mahal na Panginoon Kristo na siya nga ay propeta. At mayroong sinabi ang ating mahal na Panginoon Kristo dito, ipinahayag niya sa babae ang isang katotohanan na ginagawa natin hanggang sa mga oras na ito. Ano ito? Sa 20. Sumamba ang aming mga ninuno sa bundok na ito, sabi ng babae, ngunit sinasabi ninyo na ang lugar na dapat pagsambahan ng mga tao ay ang Jerusalem. Ang sinabi ng babae dito, na dati kami ay nagsasamba sa Diyos sa bundok na ito. Pero kayo mga Hudyo, sabi ng samantalang babae nito, sinasabi ninyo na dapat sambahin ang Diyos sa Jerusalem. Ang Jerusalem, kapatid, isang syudad, no? Jerusalem, the city of peace, no? Ito ay syudad ng mga Israelita, ng mga Hudyo. So, sinasabi nito ng babae, kami ay mga ninuno namin, sinamba namin ang Diyos sa bundok, at kayo mga Hudyo, sinasamba ninyo ang Diyos sa Jerusalem. Pero ito yung sagot ng ating mahal na Panginoon Kristo. Sinabi sa kanya ni Jesus, babae, maniwala ka sa akin na darating ang oras na ang inyong sasambahin ang Ama, hindi sa bundok na ito o sa Jerusalem. Sinabi ng ating mahal na Panginoon Kristo, nagpahayag ng ating mahal na Panginoon Kristo na darating ang araw hindi sa bundok o sa Jerusalem na ating sasambahin ang Ama sa langit. Ito pa nga, binigyan niya ng
comparison, kapatid, o kumpara sa 22. Sinasamba ninyo ang hindi ninyo nakikilala. Ano kasi yung tingin ng mga Hudyo sa mga Samaritano? Meron silang Diyos-Diyosan. Sumasamba sila sa isang Diyos na hindi nila kilala. Kaya sabi natin, mahal na Panginoon Kristo, ikaw na isang Samaritanang babae, sumasamba ka sa Diyos na hindi mo nakikilala. Ngunit kami, sabi natin, mahal na Panginoon Kristo, na isang Hudyo, na isang Israelita, na naibigay sa amin ang katotohanan, ang Biblia, sumasamba kami sa Diyos na aming nakikilala. Sabi natin, mahal na Panginoon Kristo, sapagkat ang kaligtasan ay naibigay sa mga Hudyo. Ano yan? No? Ang covenant, kapatid, o pakikipagtipan ng Diyos sa tao ay nabigay sa mga Hudyo. 23. Subalit dumating ang oras at ngayon na nga, sabi natin, mahal na Panginoon Kristo, na sasambahin ng mga tunay na sumasamba ang Ama sa Espiritu at sa katotohanan. Makikita mo dito, kapatid, na sinabi ng ating mahal na Panginoon Kristo sa isang Samaritanang babae, na ang tingin ng mga Hudyo sa isang Samaritana ay kaaway, na ang tingin ng mga Hudyo sa isang Samaritana ay mga hentil o yung mga makasalanang tao, maruruming tao. Pero ito, sinabi ito, ipinahayag itong katotohanan na ito ng ating mahal na Panginoon Kristo sa isang Samaritana, sa isang makasalanang babae, sa isang babaeng balo na walang asawa, na pinagsakluban ng tadhana, outcast of the society, na darating ang oras, ang mga taong pinili ng Diyos ay sasamba sa Ama, sa Espiritu at sa katotohanan. Bakit? Ito yung maganda. Sapagkat hinahanap ng Ama ang gayong mga sumasamba sa Kanya. Ito yung napaka-importante. Ito pala yung hinahanap ng Diyos sa bawat tao. Yung tunay na pagsamba. Anong pagsamba na ito? Pagsamba sa Espiritu at sa katotohanan. Pag-aralan natin mga kapatid. Sabi natin mga kapatid, ang Diyos ay Espiritu. Hindi natin nakikita, pero nararamdaman natin siya. Alam natin, naniniwala tayo na nandiyan siya, kasama natin. Kaya nga, kung naniniwala tayo na kasama natin ng Diyos, kung nagtitiwala tayo na kasama natin ng Diyos, at ang Diyos ay Espiritu, dapat sambahin natin siya, sabi natin mga kapatid Kristo, sa Espiritu at katotohanan. Ano nga ba yung Espiritu? Ano nga ba yung katotohanan? Pag-aralan natin maya-maya. Sinabi ng babae sa kanya, nalalaman ko na darating ang Mesiyas, ang tinatawag ng Kristo. Pagdating niya ay ipapahayag niya sa amin ang lahat ng mga bagay. Ito yung sinasabi ng babae nito. Alam ko, siguro nababati ng babae ito, ay may natatandaan ako. Ang sabi sa propesiya na pagdating ng araw, may dating na isang Mesaya, may dating na isang Kristo na magpapahayag ng mga katotohanan na ito. At ano yung sinabi ng Panginoon? Babae, alam mo ba kung sino yung tinutukoy mong Kristo? Alam mo ba kung sino yung tinutukoy mong Mesaya? At sabi ng ating mahal na Panginoon Kristo, ako nga iyon na kumakausap sa iyo. Ngayong gabi, kapatid, pag-aaralan natin, magbibigay ako ng 4 na puntos kung ano ang tamang pagsamba sa Diyos nang naaayon sa nabasa nating kwento na ito sa Biblia. Ito ay totoong nangyari. No? Kung pagdating na siguro ng future worship natin, pag-aralan natin yan step by step kasi napakahalaga niyan eh. This is very theologically sound. Yung kwento na ito na ating mahal na Panginoon Kristo, on his first ministries, meron siyang nakilala na isang babaeng Samaritana. Napakahalaga niyan. Pero ngayon, mag-focus muna tayo sa worship. Bakit ito ay pinahayag ng Panginoon Kristo na darating ang panahon na ang mga totoong Kristiyano, yung mga totoong na kay Kristo ay sasamba sa Ama sa langit, sa Espiritu at sa katotohanan. Bakit ito ay napakahalaga at bakit natin pinapattern ito sa ating pagsamba sa gawain na ito? Di ba kayo natataka? Bakit mayroong praise songs, mayroong prayer songs, at mayroon ding worship or
gospel songs. No? Mayroong iba't ibang mga klase ng mga kanta na kinakanta natin dito. At bakit ito'y napakahalaga na kailangan malaman natin yung iba't ibang klaseng mga kanta na ito, sapagkat ito ay kailangan sa isang simbahan o church ng ating mahal na Panginoon Jesucristo. Ibigay ko ng 4 na puntos. Samahan niyo po ako ngayong gabi na ito at pag-aralan natin isa-isa. Ang 4 na puntos ay ito. Una, ang tunay na pagsamba ay hindi tungkol sa lugar, sa bundok man o sa Jerusalem o kahit saan man, kundi ito ay isang relasyon sa Diyos. No? Ang unang puntos, ang tunay na pagsamba ay hindi tungkol sa lugar, ito ay relasyon sa Diyos. Pangalawa, ang pagsamba sa Espiritu ay mula sa kaibuturan ng puso ng isang mananamba. Ito ay hindi sa mga sinusuot niya o hindi sa mga ginagawa niya sa church, kundi ang tunay na pagsamba ay nagmumula sa puso, nagmumula sa kanyang mga intensyon. Kapatid, kung ano ba yung dahilan or the whys kung bakit siya nandito at kung bakit siya isang Kristiyano. Pangatlo, ang pagsamba sa katotohanan ay naaayon dapat sa mga salita ng Diyos. Ito ay hindi ayon sa mga haka-haka, sa kultura ng iglesia o sa mga ini-impose na mga rules and regulations ng simbahan. No! Itong katotohanan na sinasabi ito or the truth ay naaayon dapat lamang mula sa mga salita ng Diyos. At pang-apat, hinahanap ng Diyos ang tunay na sumasamba. Na ito talaga ang gusto ng ating Ama sa langit. Ang totoong pagsamba. Para next time na pagpupunta tayo dito sa Miyerkules at sa Sunday at pag-uwi natin sa bahay, alam natin kung ano yung tamang pagsamba. At alam natin kung ano dapat yung ginagawa natin bilang mga Kristiyano. Tandaan, ang pagsamba is more, ay higit pa kaysa sa pagkanta mo lamang dito sa gawain. Ay higit pa sa kung ano man ang sinusuot mo dito sa gawain. It is way beyond the things that we do in church. No? Kaya ito yung pag-aaralan natin ngayong gabi na ito. 4 na puntos. Mag-start tayo sa pinakaunang puntos. Ang tunay na pagsamba ay hindi tungkol sa lugar, kundi tungkol sa relasyon. Ang sinabi dito ng ating mahal na Panginoon Jesucristo, sabi niya sa babae, pagdating ng panahon, hindi na bundok o sa Jerusalem man o kahit anong lugar na tayo ay sasamba sa Diyos. Balikan natin yung verse na yun, John 4 verse 21. Sabi dito ng ating mahal na Panginoon Jesucristo, darating ang oras na hindi sa bundok na ito o sa Jerusalem, sasamba kayo sa Ama. Ano ibig sabihin dito? Ang sinasabi dito ng ating mahal na Panginoon Jesucristo na hindi ang lugar ang dahilan kung bakit tayo sumasamba sa Diyos. At huwag sanang maging dahilan ang mga lugar upang doon lamang natin sambahin ang Diyos. Meron kasi paniniwalang ganyan, kapatid. Ang paniniwalang kapag nasa simbahan ka lamang, doon mo lamang sasambahin ang Diyos. Every Sunday lang, pagdating mo sa church, doon mo lamang siya pupurihin at sasambahin. Or pag uwi mo sa isang Bible study, sa mga katabing bahay ko na nagba-Bible study, doon mo lamang siya sasambahin o luluwalhatiin. No! Sabi dito ng Biblia, huwag maging basehan ang lugar bilang pagsamba sa Diyos. Kundi ang pagsamba sa Diyos ay hindi nakabatay sa lugar, kundi nakabatay sa relasyon natin sa Diyos. Ano nga ba yung relasyon mo sa Diyos? Ikaw ba ay malapit sa Diyos? Ikaw ba ay laging nananalangin sa Diyos? Ikaw ba ay laging nakikipag-usap sa Diyos? Ikaw ba ay laging nagbabasa ng kanyang mga salita? Meron ka bang ginagawang tama? Niluluwalhati mo ba si Kristo sa buhay mo? Ito, kapatid, ang tunay
na pagsamba. Hindi siya nakabase sa lugar, kundi nakabase siya sa relasyon mo sa Diyos. In other words, ang mahalaga ay ang puso ng sumasamba, hindi ang lokasyon. Ganito yan. Kapag nandito ka sa Baluarte Church, time-team ka na sumasamba sa Diyos. Meron kang reverence sa Kanya. Kumakanta ka, sumasayaw ka, nakikinig ka ng mga salita ng Diyos. Pero pag uwi mo naman sa bahay, mura dito, mura doon, no? Lagi kang nagagalit, lagi mong sinisira yung relasyon mo sa mga iba't ibang mga tao. So, ibig sabihin, may problema sa iyo. Kasi, ang ginagawa mo, sa tingin mo, ang pagsamba lamang sa Diyos ay nakabase sa lugar. Pero ang sabi dito sa Biblia, kapatid, ang mahalaga, dapat kapag ikaw ay sumasamba sa Diyos, ito ay hindi base sa lokasyon, kundi ito ay naayon sa puso, sa relasyon mo sa Diyos. Kung ikaw ay totoong sumasamba sa Diyos, hindi ka sumasamba sa Diyos sa church lamang, sa Sitio Baluarte lamang, o sa mga Bible studies lamang, kundi sumasamba ka sa Diyos kahit saan. Nasa banyo ka, manalangin ka sa Diyos. Naglilinis ka ng pinggan, nagugas ka ng pinggan, makipag-usap ka sa Diyos. Ikaw ay nagwawalis sa bahay, mag-play ka ng gospel songs, kumanta ka ng papuri sa Diyos. Itong mga bagay ito, kapatid, ay hindi kailangan ng lokasyon. Ang kailangan mo lang dito ay relasyon sa Diyos. Tunay mo ba talagang mahal ng Diyos? Tunay ba talaga na ikaw ay anak ng Diyos? Kung ikaw ay anak ng Diyos, ikaw ay makipag-ugnayan lagi sa Kanya. Ito yung sinasabi ng ating mahal na Panginoong Jesucristo dito. Hindi mahalaga ang lokasyon. Kahit saan, pwede mong sambahin ang Diyos. Noong unang panahon, kapatid, ang mga Israelita, kapag sinasamba nila ang Diyos, sila ay umaakyat sa bundok. Totoo yan. Makikita mo sa Biblia. Magbibili sila ng pinakamagandang bihis nila. Ang iba nga ay magsusok pa ng alahas. Yung pinakamagandang bihis nila, tapos sila ay mag-hiking, kapatid. Big hiking na kayo. May nakita ko po bundok karaya. Ay, kapagal. Yeah? Eh ako po ba magtakaw ng groto, hana? Yeah? O ting groto siya na bundok. Because worship entails what? Sacrifice. Para ikaw ay magsamba noong unang panahon, kailangan ikaw ay marunong magsakripisyo. Ikaw ay kailangan umakyat ng bundok sa pinakamagandang damit mo, tapos sasambahin mo ang Diyos nung mag-aalay ka, tapos after nagbababa ka ng bundok, ginagawa yan, kapatid, 1 to 2 days. Ganyan yung pagsamba ng unang panahon. Ngayon na, sinusundo na nga tayo, hindi pa natin kayang sumpa sa Diyos. Ito ang tinatawag na sacrifice of praise. Pero ang sabi natin, mahal na Panginoong Kristo, ngayon, dating araw, na hindi natin kailangan umakyat ng bundok. Kaya walang sambahan sa bundok eh. Kahit dito sa Patag, kahit sa Dalampasigan, o kahit sa anumang lugar sa Pilipinas, kahit buwabaha ka, kahit buwabaha na, sambahin natin ang Diyos sapagkat hindi mahalaga ang lugar, kundi kung ano yung nasa puso ng tao. Amen po ba? Marami nga kayo sa simbahan. Malaki nga yung simbahan ninyo. Marami nga kayo na nandoon. Maganda yung lighting, maganda yung mga banda, pero ang puso ng tao ay wala sa Diyos, kundi nasa kanyang sarili at nasa kanyang mga kaibigan. Kapag nandiyan yung mga kaibigan ko sa church, pupunta ako sa church. Kapag hindi umulan, pupunta ako sa church. Kapag hindi ako sinundo, hindi ako mag-church. Pero kung susunduin ako, pupunta ako sa church. Ganyan ba ang tunay na pagsamba? Hindi, kapatid. Kaya nga sabi sa Biblia, ang tunay na pagsamba ay wala na sa lokasyon, kundi ito ay nasa
puso ng tao. Ang simbahan, kapatid, katulad dito, ang church. Ang simbahan ay mahalaga. Bakit? Kasi dito tayo nagtitipon-tipon, dito tayo nagkikita-kita, dito tayo nagkukumustahan. Kung may problema ang isa, itulog niya sa kanyang kapwa, sa kanyang kapatid, at tutulungan natin siya. Dito tayo nagpapalakasan. Ang tawag dyan, kapatid, ay edification. Kaya mayroong testimonials, para kapag narinig natin yung testimonial ng ating kapatid na pinagpala siya ng Diyos, may inspire tayo. No, may inspire tayo sa kwento ng ating kapatid, sa mga nangyari sa kanya. At doon tayo lumalakas, hindi ba? Kaya sinasabi dito ng simbahan ay mahalaga rin naman. Mahalaga din naman yung lokasyon. Pero, hindi limitado ang pagsamba sa simbahan lamang. Ang pagsamba sa Diyos ay hindi dapat limitado sa loob ng simbahan lamang. Kung maaari, tayo ay sumamba kahit saan. Kahit sa banyo, kapatid. Diba? Kahit sa kwarto, kahit sa trabaho, kahit nasa jeep ka, kahit nagmamaneho ka, kahit saan. Pwede mong kantahan ng Diyos. Pwede kang makinig ng mga salita ng Diyos. Kahit saan. Maganda na nga ngayon yung social media. Nakapanood ka kahit saan. Basta may internet ka. Basta ang pagsamba sa Diyos ay taos sa ating puso. Hindi mahalaga ang lugar o ang lokasyon. Ang mahalaga ay totoong mayroon kang relasyon sa Diyos. Amen po ba? So, ano yung recommendation ko dito? Huwag mo lang hintayin ang Linggo or Miyerkules para sumamba. Gawin mong bahagi ng inyong araw-araw ang pakikipag-ugnayan sa Diyos. Paano tayo makipag-ugnayan sa Diyos? Kumanta tayo ng mga gospel songs. Makinig tayo ng mga salita ng Diyos. Kung mayroong preacher na ating nais na pakinggan, panoorin natin siya, pakinggan natin siya. Or meron kang Bible app, play mo yung narration sa Bible app, pagbabasa ka ng Bible app, babasahin ng Bible app para sa iyo ang Biblia. Makinig ka lamang. No? Isa yan sa mga pwede natin gawin bilang pagsamba sa Diyos. Hindi lamang ito confined sa loob lamang ng simbahan, kundi ito'y dapat ginagawa natin araw-araw. Hindi sa linggo, hindi sa Miyerkules lamang. Ito'y dapat ginagawa natin araw-araw ang pag-ugnayan sa Diyos. Amen po ba? Pangalawang puntos. Ang pagsamba sa Diyos ay kailangan pagsamba sa Espiritu. At ano yung ibig sabihin pagsamba sa Espiritu? Ito ay mula sa kaibuturan ng puso ng tao. Ang sabi natin, mahal na Panginoon Kristo, there will come a day, dating araw, na sasambahin ng mga totoong mananamba ang Ama sa langit, sa Espiritu at sa katotohanan. Ano yung Espiritu muna, bago tayo pumunta sa katotohanan? Espiritu, kapatid. From the proverb itself, kapatid, kapag sinabing Spirit, this entails your heart. Ano nga ba yung intensyon ng tao? Ano nga ba yung nasa puso ng tao? Sino ba talaga siya? Ang tawag dyan ay Espiritu. No? So, tingnan natin kapatid, basahin muna natin kung bakit ito sinabi natin malabang ni Yesu Cristo sa isang Samaritanang babae na darating ang araw na ang mga tunay na mananamba ay sasambahin ng Diyos sa Espiritu at sa katotohanan. Sinabi ito ni Pablo, kapatid. Ano yung tunay na pagsamba sa Espiritu? Ito yan, kapatid. Sa Romans chapter 12, verse 1. Sabi dito, kapatid, ialin ninyo ang inyong mga katawan, sabi ni Pablo, bilang isang ahaing buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang inyong makatuwirang pagsamba. Ito yung makatampatang pagsamba. Anyway, kapatid, ang isang word sa pagsamba or worship is what we call service. No? Worship is service. Kapag ikaw ay nagseserbisyo, punta tayo sa mundo ng politika. Ano yung tawag sa mga politiko? Public
servants. Ibig sabihin, pag sabihin public, sinimayan, pangkalahatan, or general, lahat ng mga tao. Pag sabihin public servant, ibig sabihin, sila ay nandoon upang pagsilbihan at pagserbisyuhan ang mga publiko, ang mga tao. No? At ngayon, darating tayo sa puntong ito na ang isang totoong sumasamba sa Diyos, ang makatwirang pagsamba sa Diyos ay ito, yung taong kayang isuko ang kanyang katawan, ibigay o ialay ang kanyang katawan. Ito yung literal na katawan natin, kapatid. Itong katawan na ito, na isang haing buhay. Ibig sabihin, ito'y gumagalaw, ito'y humihinga, mayroon itong enerhiya, at banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito'y magamit para pagsilbihan at serbisyuhan. Sino? Ang Diyos. Pag sinabing public servant, serbisyuhan niya ang mga publiko. Pero ang totoong sumasamba sa Diyos, the one who is worshiping God, ay handa niyang ibigay ang kanyang katawan bilang haing buhay sa Diyos na isang banal na katawan at kalugod-lugod na katawan, isang katawan na disente sa harapan ng Diyos at nangingilbihan at gumagawa ng mga bagay na ikalulugod ng Diyos. Yan ang tunay na pagsamba, yung karampatang pagsamba, yung makatwirang pagsamba sa Diyos. At ano ibig sabihin dito, kapatid? Ibig sabihin na ikaw, bilang isang Kristiyano, handa mong ibigay ang iyong buhay, ang inyong oras, ang inyong enerhiya para sa pagsamba at pagluluwalhati sa Diyos na buhay. Kaya meron tayong mga workers, meron tayong mga instrumentalists, mga kumakanta, meron tayong mga maggagawa din sa church na ito. Sapagkat kasama yan, kapatid, sa pagsamba sa Diyos. Ano yung ginagawa ng mga ibang tao? Yung mga ibang members ng church, ano yung ginagawa nila? Well, nakikibahagi sila sa tuwing pagbibigay. Sa pagbibigay, doon sila nakikibahagi sa gawain ng Diyos. Kung hindi nila kayang ibahagi ang kanilang oras, kung hindi nila kayang ibahagi ang kanilang enerhiya, kaya naman nilang ibahagi ang kanilang mga resources o kanilang mga pag-aani. Lahat tayo ay may kanya-kanyang mga sakripisyo. Lahat tayo ay may kanya-kanyang mga ginagawa para sa Diyos. Yan ang tunay na pagsamba. Karapat-dapat natanggapin ng Diyos na panilbihan natin siya sa mga kaya nating gawin. Amen po ba? So, ibig sabihin dito, kapatid, ang pagsamba sa Espiritu ay nangangahulugang hindi ito pawang panlabas o formalidad lamang. Ang sabi ni Pablo sa ating nagbibigay, huwag tayo nagbibigay sa church dahil napipilitan lamang tayo o dahil nais lang natin makipakita sa ating mga kapatid kay Kristo na marunong kang magbigay. No. Ang sinabi ni Pablo, kailangan pag nagbibigay tayo, ito'y galing sa ating puso. Ito'y dahil mahal natin ng Diyos at dahil tayo'y masaya na isakripisyo natin yung pag-aari natin para sa ikakapalaganap ng Ebanghelyo, para sa pagsamba sa Diyos. Amen po ba? So, huwag natin ginagawa ito bilang po formalidad o panlabas lamang na, for instance, kailangan kong magka-church. Bakit? Kasi, alam mag-asyaret kay Sunday ganyan. Mga pilitan ko yan magka-church kasi alam mag-asyaret. Kailangan kong magka-church kasi alam mag-drums, alam mag-gitara yan. Mga pilitan. Kung yun lamang yung dahilan, kapatid, kung bakit ka pupunta sa church at kung bakit ka nagpapagamit sa church kasi wala lang ibang tao nagagawa dito or no choice ka lamang, ibig sabihin mali ang inyong intensyon kung bakit kayo narito. Tandaan, ang intensyon o yung puso, ang pagsamba sa Diyos sa Espiritu ay mayroong tinatawag na reverence. Ano po yan?
Yung tayo, isinusuko natin yung ating buhay sa Diyos para sa Kanyang gawain, para sa Kanyang Ebanghelyo. Yan ang tunay na pagsamba. Ito ay nagbubula sa puso, isang pusong muling isinilang, those who were born again. Itong puso na ito na pinalitan mula sa pusong bato, mula sa pusong bato hanggang sa pusong buhay, na pusong umiibig sa Diyos at naghahangad na makasama siya. Yan ang worshiping God in spirit, kapatid. Nang pupunta ka sa church, hindi dahil napipilitan ka lamang na pupunta ng church o dahil sinusundo ka lamang ng Innova or ng Ion, kundi pupunta ka sa church kasi nais mo talagang ibigay ang inyong buhay bilang haing buhay sa harapan ng Diyos at nais mo talagang magsilbi sa harapan ng Diyos dahil iniibig mo ang Diyos at nais mo siyang makasama. Nangyari na ba yan sa buhay mo? Sabi ko nga, kung naiintindihan lamang natin yung Ebanghelyo ni Kristo, kung naiintindihan lamang natin yung biyaya ni Kristo na ginawa sa buhay natin, kapag pagdating ng linggo, o pagdating ng Miyerkules, o araw-araw man lamang pag-isip mo sa umaga, kung naiintindihan mo lamang yung Ebanghelyo ni Kristo, hindi ka pipilitan na sambahin siya. Ikaw mismo, automatic, sasambahin mo siya. Kasi, sino ka ba naman na isang makasalanan sa harapan ng isang banal na Diyos? Pero dahil sa kanyang kahabagan, dahil sa kanyang pag-ibig, dahil sa kanyang biyaya, ikaw ay kanyang niligtas. Kung naiintindihan mo lamang yun, kapatid, hindi ka natatamarin kailanman. Pagdating ng Sunday, kahit puyat, tatayo. Sapagkat karapat dapat na purihin ng Diyos sa araw na iyon. Pagdating ng Miyerkules, kahit pagod sa trabaho, magsasamba. Kasi karapat dapat ng Diyos na purihin sa araw na iyon. Pero araw-araw, kahit tinatamad ka, kahit marami kang gawain, bigyan mo ng oras sa sarili mo na purihin at sambahin ng Diyos sa pamamagitan ng pagbabasa ng kanyang mga salita at sa pamamagitan ng pagkanta ng mga gospel songs. Ito mga bagay nito, kapatid, tawag dyan ay devotion. Ang hinihingi ng Diyos, kapatid, sa pagsamba sa Espiritu ay isang debosyon mula sa mga Kristiyano. Ang pagsamba sa Diyos dahil iniibig natin ang Diyos at nais natin siyang makasama. Tandaan, ang pagsamba sa Espiritu ay hindi outward. Ito ay inside, galing sa loob, galing sa puso. Kaya ang pagsamba sa Espiritu ay hindi lang tungkol sa pag-awit natin. Ang pagsamba sa Espiritu ay hindi lamang sa pagtayo natin dito o nandiyan kayo sa upuan at umaawit kayo sa Diyos. Ito ay dapat nakikita sa ating pamumuhay, sa pagpapatawad, sa paglilingkod, pagtalima at pagtulong sa kapwa. Yan ang tunay na pagsamba sa Espiritu. Na ginagawa mo ang kalooban ng Diyos, ginagawa mo ang inyong buhay bilang Kristiyano, sa loob o labas man ng simbahan. That is true worship. Amen po ba? Balik po. Kahit ang pagsamba ay hindi lang tungkol sa pag-awit. Hindi lang pupunta ka sa church, nakaawit ka, uwi ka sa bahay, tapos na. Nagsamba na ako sa Diyos. No. Ang pagsamba ay dapat nakikita sa ating pamumuhay. Pastor natin, song leader natin, at yung namin Kenny, instrumentalist ka, magpagamit ng Gino. Pero kauli mong kembali, mabilis ka mapahali punto. Diyan ng tao, pagchismisan mo, diyan ng tao, panyabyanan mo kayo masalti. Naman spirito. Maya ito. Hindi ka sumasamba sa Diyos kapag gano'n. Kasi nagiging Kristiyano ka lang sa loob ng church. Paglabas mo ng church, ano ka? Demonyo. Ganyan tayo Kaya sabi sa Biblia, pinalalahanan tayo, ang pagsamba sa Diyos ay hindi naaayon sa lokasyon, kundi ito ay sa Espiritu, sapagkat ang Diyos ay Espiritu. Amen po ba? So dapat tayo kita ito, hindi lamang sa pag-awit natin sa church, kundi sa mga ugali natin.
Sa pakikitungo natin sa ibang tao, nagpapatawad ka ba? Marunong ka ba maglingkod? Tumatalima ka ba sa mga kalooban ng Diyos? Tumutulong ka ba sa kapwa? Tanungin mo yung sarili. Taos ba sa puso ang aking pagsamba? O ito'y nakasanayan ko lang? Wala lang. Pag Sunday, nakasanayan ko lang na 8:30, pupunta ako ng Sitio Baluarte. 10:30, uuwi na ako. Ginagawa ko lang yan. Or nakasanayan ko lang na paglabas ko ng Miyerkules, diretso na ako ng church. Wala lang, ginagawa ko rito for 30 years. Nakasanayan ko lang eh. Pero walang growth, walang development. Kasi hindi totoo ang pagsamba. Kaya tandaan, kaya nga sabi ni Kristo, it's very clear. The true worshiper will worship the Father in spirit and, ano sunod? In truth. O sa katotohanan. Kaya ang susunod na puntos, ang tunay na pagsamba ay ang pagsamba sa katotohanan. At ano yung katotohanan? Ang mga salita mismo ng Diyos. Hindi ba yung tataka? Worship service, pero mayroong Word of God. Worship service, pero mayroong Bible studies. Worship service, pero mayroong mga sharing of verses. Why? Because true worship is about truth o katotohanan. Kung hindi na pipreach ang katotohanan, it is not worship. Kung pinipreach lamang sa pulpito na ito is self-awareness, self-inspiration, self-esteem, self-confidence. Kung pinipreach ko lamang dito kung ano yung dapat niyong gawin, magpakatsaga kayo, bla bla bla, walang kaakibat na katotohanan, walang kaakibat na dahilan kung bakit kailangan gawin yung mga bagay na yan, hindi kayo lalaki, hindi kayo mag-grow, kapatid. Bakit? Because true worship is about truth o katotohanan. Bakit ito napakahalaga? Why is it that our Lord Jesus Christ says that we should worship the Father in spirit and in truth? Why? Because John chapter 17. John chapter 17 verse 17. Sabi dito natin mana pa ng Kristo. At ang pala sa chapter na yan is the high priestly prayer. High priestly prayer of our Lord Jesus Christ. Bilang ating pinakapunong pari, bago siya lubisan sa mundong ito, bago siya ipako sa Kalbaryo, pinanalangin tayo ng Panginoon, tayo lahat. Ito yung dahilan kung bakit we are calling Him our high priest. Dahil sa panalangin na ito sa John chapter 17. I encourage everyone to read John chapter 17 kasi from 14, although pinrich ko ito, John chapter 14, hanggang John chapter 17, basahin niyo yan kasi napakahalaga. Kasi naman maraming bagay, maraming theological facts na malalaman mula dyan. Pero ito yung focus natin ngayon. John chapter 17 verse 17. Nung dinalangin tayo ng ating mahal na Panginoong Kristo sa Ama sa Langit, sabi dito, pakabadalin mo sila sa pamamagitan ng, katotohanan. Sabi niya, pabadalin daw ang mga na kay Kristo sa pamamagitan ng katotohanan. Kaya napakahalaga that we are preaching the word of the Lord every Sundays and every Wednesdays sapagkat true worship entails the truth, ang katotohanan. At ano yung katotohanan? Ang iyong salita, sabi ni Kristo, ang salita ng Diyos ay ang katotohanan. Your word is truth. So technically kapatid, ang pagsamba sa katotohanan ay nahulugang ito ay nakabase sa salita ng Diyos. Ang pagsamba kapatid ay nakabase sa mga salita ng Diyos. Tamang interpretasyon, tamang pagbasa ng mga salita ng Diyos, tamang procedural, theological insights ng mga salita ng Diyos. Hindi ginagamit ang mga salita ng Diyos sa paggawa nila ng sarili nilang theology kapatid o paniniwala. No, ang mga salita ng Diyos ibabasahin verse by verse, chapter by chapter, book by book. No? At sinabi dito kapatid, ang pagsamba sa katotohanan or praise, worshiping God in truth ay nangangahulugang nakabase dapat ito sa mga salita lamang ng Diyos. At ang pagsamba ay hindi nakabase sa damdamin o sa opinyon. Diba? Sabi ko, minsan meron tayo kanya-kanya mga opinyon kung ano yung ginagawa natin sa pulpit, kung ano ba yung sinusuot natin, kung ano ba yung dapat natin gawin sa mga buhok natin, o mag-make up ba tayo o hindi, naka-lipstick ba o hindi.
Meron tayong kanya-kanyang mga opinion. Meron tayong kanya-kanyang mga damdamin tungkol sa mga opinion na yan. Pero ang katotohanan ay laging nakabase sa Biblia. Tanging ang Biblia lamang ang source ng ating katotohanan. So ang pagsamba sa katotohanan ay dapat mayroong kaakibat ng mga salita ng Diyos. May makikita ko yung ibang simbahan, kapatid. Ang mga ibang simbahan, kung sabi lang sila ng isang verse, tapos mag-preach na sila for 40 minutes dahil lang sa isang verse na yun. Let's say, the Lord is the strength of my heart. Yun lang yung verse niya. After nun, mag-preach siya. Mula sa isang verse na yun, ang tanong, nabusog ba yung mga tao dahil lang sa isang verse sa Bible? No! Ang sabi sa Biblia, kailangan kapag tayo ay sumasamba sa Diyos, ito ay nakaangkla at marami ang mga salita ng Diyos sapagkat ang mga salita ng Diyos ay ang katotohanan. Bakit? Kasi kailangan natin makilala ang Diyos batay sa kanyang pagpapahayag sa Biblia. Hindi ba? Alam mo sinabi natin malaban ng Gusto sa Samaritana. Ang sabi ng Samaritana, kayo, sabi niya sa mga Samaritana, sinasamba ninyo ang Diyos na hindi ninyo kilala. Pero kami, sabi natin malaban ng Gusto sa Kanya, sinasamba natin ang Diyos kasi naibigay sa amin ang kaligtasan. Ngayong naibigay na sa amin ang kaligtasan, ngayong na kay Kristo na tayo, kailangan sambahin natin ang Diyos batay sa mga naipahayag sa atin sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Ano yan? Ang Biblia. Kaya meron tayong principle dito. Ano yung tawag ng principle na yan? Sola Scriptura. By Scriptures alone, sa Biblia lamang, doon natin babasihan ang ating katotohanan. Ang tanong, Brother Yon, mawawala ba ng kaligtasan ang babae kapag umikli yung buhok niya? Ito yung tanong. Ang sagot, ang tanong mo ba na yan ay nasa Biblia? Sinabi ba ng Biblia na kapag ang babae umikli ang buhok niya, mawawalan siya ng kaligtasan, pupunta siya sa impyerno? Kung walang sinasabi ang Biblia tungkol dyan, hindi yan katotohanan. Ang katotohanan ay galing sa Biblia lamang. Meron tayong kanya-kanyang opinion. Meron tayong kanya-kanyang damdamin. Meron tayong kanya-kanyang conviction. Pero sino ba tayo upang husgahan natin yung ating mga kapatid? Paano siya? Nakakalbo na pala yung kapatid natin. Ibig sabihin ba, kapag nakalbo na siya, hindi na siya maligtas kasi hindi yung mahaba yung buhok niya eh. Paano niya yung kapatid natin? Mas komportable pala siya na nakapantalon. Kung babae siya, lalo siya nakapantalon. Mas komportable pala siya doon. Pag nag-church siya, kaya siya nakapantalon. Ibig bang sabihin nun, hindi na siya ligtas? Ang tanong, nasa Biblia ba na sinabi ng babae kailangan nakapalda at ang mga lalaki kailangan nakapantalon? O opinion lamang ng church yun? O haka-haka? O kultura lamang ng mga nasa simbahan? Hindi siya katotohanan. At ano nangyayari? Kapag hindi siya nagiging katotohanan, nagiging stumbling block sa mga kapatid. Kaya tandaan, ang pagsamba sa katotohanan ay mayroong kaakibat ng mga salita ng Diyos. In spirit, that is in heart, and in truth, which is the Word of God. So may kita mo dyan, meron tayong dalawang spirit and in truth. At tanong, are you listening to the truth in spirit? Nakikinig ka ba sa katotohanan sa pamamagitan ng Espiritu? O nakikinig ka lamang dahil nais mo lamang ipakita sa amin na nakikinig kayo? O yung orange warning daw. Nauulan na naman daw, may orange warning.